Dok, bakit ako nagka-diabetes? Hindi naman ako mahilig sa soft drinks o tsokolate, pero bakit ang taas ng laboratory ko? Yan po ang tanong na madalas nating marinig at ang sagot ay maaaring ikagulat ninyo. Sa ating topic ngayon na bakit ang diabetes hindi galing sa matamis, ito ang tunay na dahilan, ibubunyag ko sa inyo na ang asukal ay dulo lamang ng problema. Hihimayin natin ang tunay na ugat kung bakit nagwawala ang inyong blood sugar kahit strict kayo sa diet. Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong lolo at lola, at sa lahat ng ating mga ka-health tips. Bago tayo magpatuloy, paki-like at i-share po muna natin ang video na ito sa inyong mga pamilya. Ipadala nyo ito sa inyong mga mahal sa buhay dahil ang kaalaman ay ang unang hakbang para labanan ng sakit. At kung bago ka lang, paki-subscribe na sa Doc Mateo Health Tips at i-click ang bell icon para lagi kayong updated sa ating mga usaping pangkalusugan. Ngayon, nais ko munang bigyang pansin ang ilang replies mula sa ating community tungkol sa paksang ito. Isang user ang nag-reply, "Doc, totoo yan. Ang asawa ko hindi mahilig sa matamis pero tumaas pa rin ang asukal nung tumanda." Sabi naman ni Lolo Gardo, akala ko dati ay tadhana lang ang diabetes, may malalim pa palang dahilan. At may isa pang nag-reply, "Salamat Doc Mateo, dahil sa iyo ay naintindihan ko na hindi sapat ang pag-iwas lang sa cake." Bago ko ibahagi ang kwento ni Mang Ruben, lagi po nating tandaan na ang lahat po ng payong ibinibigay ko rito ay dagdag kaalaman at edukasyon lamang. Hindi po ito dapat ipalit sa payo ng inyong doktor o espesyalista. Kung kayo po ay may nararamdamang madalas na pagkauhaw, biglaang paglabo ng paningin o mga sugat na hindi gumagaling, huwag pong idaan sa panonood lang. Kumonsulta agad sa inyong physician para sa tamang screening at gamutan. Ang inyong kaligtasan ang laging priority natin dito. Hayaan niyo munang ibahagi ko sa inyo ang kwento ni Mang Ruben, 63 anyos, isang dating accountant. Si Mang Ruben ay kilala sa pagiging disiplinado. Hindi siya umiinom ng soda at hindi siya mahilig sa panghimagas. Sabi niya sa akin, "Dok, malinis ang diet ko, pero bakit ang bilis kong mapagod at bakit ang taas ng fasting blood sugar ko?" Sa aming pagsusuri, nakita namin na si Mang Ruben ay may visceral fat o taba sa loob ng kanyang mga organo, kahit na hindi siya mukhang mataba sa labas. Ang masakit sa kwento ni Mang Ruben, akala niya ay ligtas siya dahil umiiwas siya sa asukal. Hindi niya alam ang hilig niya sa mga processed vegetable oils, ang kanyang laging puyat dahil sa trabaho at ang kanyang sobrang stress ay unti-unting sumisira sa kanyang insulin sensitivity. Dahil dito, ang mga cells niya ay naging bingi sa utos ng insulin, kaya ang asukal na dapat ay nagiging energy ay nananatili sa kanyang dugo. Mabuti na lamang at maaga pa ay na-adjust natin ang kanyang lifestyle sa pamamagitan ng pag-unawa sa tunay na dahilan na ibalik ni Mang Ruben ang kanyang siglan ng hindi lamang nakatutok sa pagbabawal sa matamis. Bago natin pag-usapan ang tunay na dahilan, kailangang maintindihan nyo ang biology sa likod nito para mas maunawaan ang ating topic. Isipin nyo ang inyong mga cells bilang isang bahay at ang insulin naman bilang ang susi na nagbubukas sa pinto para makapasok ang asukal or energy. Ang diabetes ay hindi nagsisimula dahil sa sobrang asukal na kumakatok. Nagsisimula ito dahil ang lock o ang kandado ng inyong mga cells ay kinalawang o nasira na. Ito ang tinatawag nating insulin resistance. Kahit anong gawin nyo, kung sira ang kandado, hindi makakapasok ang asukal sa loob. Ang tunay na sumisira sa kandadong ito ay hindi lang asukal, kundi ang chronic inflammation. Kapag ang inyong katawan ay laging irritated dahil sa masasamang mantika, toxins at stress, ang inyong mga cells ay naglalagay ng harang para hindi sila mabulabog. Kaya kahit konti lang ang kainin ninyo, mananatiling mataas ang asukal sa inyong daloy ng dugo dahil hindi ito magamit ng inyong cells.
Ito ang dahilan kung bakit ang diabetes ay usapin ng inyong buong metabolismo, hindi lang ng inyong panlasa. Heto ang 5 tunay na dahilan kung bakit nagkakaroon ng insulin resistance na humahantong sa diabetes. Number 1, vegetable and seed oils or inflammation. Ang mga mantikang gaya ng corn oil, soybean oil at canola oil ay mayaman sa omega-6 na kapag nasobrahan ay nagdudulot ng matinding inflammation sa cells. Ito ang kalawang na sumisira sa inyong insulin locks. Number 2, lack of muscle or muscle sarcopenia. Ang ating mga muscle ang pangunahing storage ng asukal. Kapag tayo ay tumatanda at hindi gumagalaw, lumiliit ang ating muscle mass, kaya wala nang mapuntahan ng asukal kundi manatili sa dugo. Number 3, cortisol at stress. Ang stress hormone na cortisol ay may kakayahang utusan ang inyong atay na lumabas ng asukal kahit hindi kayo kumakain. Kung laging mataas ang stress nyo, laging mataas ang asukal nyo. Number 4, visceral fat or fatty liver. Ang taba sa paligid ng inyong baywang at atay ay hindi lang taba. Ito ay isang organo na naglalabas ng masasamang kemikal na direktang humaharang sa trabaho ng insulin. And number 5, magnesium and vitamin D deficiency. Ang mga nutrients na ito ay kailangan para gumana ang inyong insulin receptors. Maraming seniors ang kulang sa magnesium, kaya kahit anong ingat sa diet, hindi pa rin maayos ang pagproseso ng asukal. Para maibalik ang talas ng inyong insulin sensitivity, sundan nyo ang mga ito. 1. Resistance exercise. Kahit simpleng pagbubuhat ng maliliit na weights or pag-squat, ang pagpapalakas ng muscle ang pinakamabilis na paraan para lamunin ng katawan ang asukal. Number 2, healthy fats over bad oils. Palitan ng inyong mantika ng extra virgin olive oil, coconut oil, or avocado. Ang mga ito ay hindi nakaka-inflame sa cells. And number 3, early dinner. Bigyan ng mahabang pahinga ang inyong pancreas. Ang pagkain ng maaga sa gabi ay tumutulong para makapag-reset ang inyong insulin levels walang tulog. Ayan po mga minamahal kong lolo at lola. Ngayong alam nyo na ang tunay na dahilan, huwag na po tayong basta-basta matakot sa kanin o matamis, kundi tutukan natin ang pag-aayos ng ating buong katawan. Kung naramdaman nyo ang linaw at halaga ng ating topic ngayong araw, pakitype po sa comment section ang yes. Kung handa na kayong ayusin ang inyong metabolismo, pakitype naman ang more. Gusto ko ring marinig, kayo ba ay matagal nang umiiwas sa matamis pero mataas pa rin ang asukal? I-share po ninyo ang inyong kwento sa comment section para mapag-usapan natin. Sasagutin po natin ang inyong mga katanungan ng buong puso. At para sa ating susunod na video, anong paksa po ang gusto nyong pag-usapan natin? Pagkaing pampatalas ng memorya o ang tamang paraan para bumaba ang bad cholesterol? Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Malusog na metabolismo at pinagpala po tayong lahat. Paalam po!